Habang naghihintay sa silid ay nag-aalala si Sanji sa kanyang captain. Samantala sila Luffy ay tuluyan ng nabihag ng Big Mom Pirates. Ngunit hindi sila makatakas dahil nakapako sa pader. Tapos nagbabantay pa sa kanila ang mga malalakas na anak ni Big Mom. Napag-alaman na nasa loob pala sila ng jailhouse book. Sa katuluyan na itong isinara ni Montjor. Sila Carrot at Chopper ay nakikipaglaban pa rin sa Mirror World. Ibinulong ni Chopper ang plano nila. Nainis si Broly at inutusang umatake ang mga tauhan. Ngunit palpak ang mga tauhan dahil mga salamin ang inatake nila. Kalaunan ay pinagtulungan na ng mga ito ang dalawa sa kanilagyan sila ng kadena ni Noble Croc. Dahil sa kakayahan ay nakita ni Brook ang silid kung nasaan ang mga poneglyph pero napakadaming mga bantay. Kinuha ni Smoothie ang isang tauhan kaya nagmamakaawa ito. Pero tuluyan itong piniga at kinuha ang katas para maging inumin. Ipinakitang nandoon din ang road poneglyph na siyang pakay nila Brook. Nagtanong si Sweet General Smoothie kay Tamago kung bakit nagigpit sila ngayon ng seguridad. Sagot ni Tamago na nandito kasi si Pedro na kilala na isang magnanakaw ng poneglyph. Sinabi ni Brook kay Pedro na nagbabantay din sa treasure room si Sweet General Smoothie. Kaya naisip nilang wala silang pag-asang makalapit sa Redstone. Ngunit naisip din ni Brook na ito lang ang tanging pagkakataon na meron sila. Kaya nagkasundo ang dalawa na magiging decoy si Pedro para magawa nila ang misyon. Samantala sa Mirror World ay inihahanda nilang iluto si Carrot. Si Chopper naman ay mapapasama daw sa koleksyon ni Big Mom. Sa flashback ay ibinulong pala ni Chopper na magpapatali siya habang naka-heavy point para kapag nagpaliit ay kaagad siyang makakatakas. Sa loob ng library ay ipinakita ni Big Mom sa Vinsmoke family ang kanyang koleksyon ng kakaibang mga hayop. Dahil daw sa kapangyarihan ng anak niyang si Montjor ay hindi tatanda ang mga nilalang na nasa loob ng libro. Nagtataka si Judge kung bakit wala siyang nakikitang giant sa isla. Nang dumating ang isang tauhan kaya nagpaalam muna sa kanila si Big Mom. Muling binuksan ni Montjor ang page 55 kung nasaan sila Luffy dahil nais silang makita ni Perospero. Nilagay nito ang transponder snail ni Big Mom para makita sila nito. Pinaalala ni Big Mom ang sinabi sa kanya ni Luffy sa Fishman Island. Ngunit pinagdiinan pa ng bida na balang araw ay sisipain niya sa puwet ang Emperor. Kaya sinabi ni Big Mom na doon na sila mabubulok. Nagsimulang magwala si Luffy sa loob ng kulungan. Giit ni Big Mom na kung susuko siya kay Sanji ay pakakawalan sila nito. Pero kung susubukan pa rin itong bawiin ng Coke ay siguradong mananagot daw siya sa Emperor. Pinaalala din ni Big Mom ang mga kayamanan na ibinigay ni Luffy sa kanya kapalit ng mga kinain nitong candy. Dahil kasama daw sa mga kayamanan ng isang legendary treasure na Tamate Box. At nais niya daw buksan ng nasabing box kinabukasan sa tea party. Nais daw makausap ni Luffy si Pudding. Pero pinalo lang siya ni Perospero. Pinagbintangan din ni Big Mom na pinatay ni Nami si Lola. Sagot ng dalaga na hindi niya ito gagawin dahil kaibigan niya ito. Pero nagalit pa si Big Mom dahil nais pala niyang patayin si Lola dahil sa pagtakas nito sa political marriage. Dahil daw sa pagtakas ni Lola ay hindi niya nakamtan ang mas malakas na kapangyarihan upang maging King of the Pirates. At pipilitin daw niyang alamin kay Nami kung nasaan si Lola para mapatay ito. Hindi daw natatakot si Luffy kahit isang emperor pa si Big Mom kaya babawiin daw niya si Sanji. Samantala sa treasure room ay nagtataka ang dalawang bantay dahil nawala daw ang mga chess peacekeepers sa hallway. Nang mamatay ang ilaw at bigla silang inatake ni Pedro, nakita ng isang bantay ang napakaraming natalo na chess peacekeepers. Dumating na ang reinforcement kaya hiniwan ni Pedro ang ilan sa mga ito, saka tumakbo dahil napakarami. Ngunit napaligiran siya ng mga ito pero nakatakas pa rin siya at hiniwa ang mga nasa harapan. Saka siya naghagis ng pampasabog sa malaking gate kaya talsik ang mga bantay pero hindi nawasak ang gate. Naghagis siya ng mas maraming pampasabog ngunit sa loob ay naghihintay lang sila Smoothie. Pinag-utos ng Sweet General na buksan ang gate. Nang makita nila na naubos ang mga kawal. Naiinis si Big Mom sa mga sinabi ni Luffy pero dahil sa selebrasyon kinabukasan ay ayaw daw niyang ma-stress kaya ibinaba ang telepono. Saka tinawanan ng mga anak ni Big Mom ang ating bida. Dumating doon si Angles na sinabing may intruder daw sa treasure room. Ngunit hindi na bahala ang mga ito dahil nagbabantay doon sila Tamago at Smoothie. Nagsasaya si Big Mom dahil bukod sa kasalbukas ni Pudding ay makukuha niya na rin ang kapangyarihan ng Germa at meron pa siyang Tamate Box. Ngunit biglang nakatanggap ng balita si Napoleon na may intruder sa treasure room. Kaya naisip ni Big Mom na baka nakawin ang Tamate Box niya. Samantala patuloy sa pagpapasabog si Pedro sa treasure room. Nang distracted na ang lahat ay kikilos na si Brook. Nagpatuloy sa pagpapasabog at pamiminsala si Pedro sa lahat ng mga nakikita niyang kawal ni Big Mom. Hanggang sa magpasabog siya ng malakas kaya nasunog ang lugar. Habang tumatakbo ay na-realize ni Tamago na isang decoy lang si Pedro dahil meron pang kasapi ang Straw Hat na hindi nila matagpuan. Samantala si Brook ay nakikipaglaban na rin sa mga bantay. Natakot ang mga ito dahil malakas ang skeleton kaya isinara nila ang gate. Pero nasa loob na pala ang Soul King. Ngunit sa loob ay may malalakas pang mga anak si Big Mom.
Samantala si Smoothie ay nasa labas na rin ng gate, at sinabing paglabas ni Brook ay sa kanya ito papatayin. Giit ni Tamago na wag niya itong patayin dahil isasama ito sa koleksyon ni Big Mom. Sa loob ay nakikipaglaban ng mag-isa si Brook sa mga kawal. Naisip niyang tumugtog pero hindi siya binibigyan ng pagkakataon na gumamit nito. Saka tumalon sila ng sabay-sabay at magkakasamang tinusok ang Soul King. Ngunit nakatugtog pa rin si Brook kaya nagawa niyang matalo ang Chess Peacemakers dahil siya ang Soul King. Dahil ang mga chess ay merong kaluluwa ng mga tao ay na-manipulate niya ang mga ito. Sa Mirror World ay nais ng kainin ng mga ito si Carrot. Ngunit naiisip ni Chopper na peke pala ang nahuli nila dahil isa talaga itong palaka. Dahil si Carrot ay nasa kisame. Puputulan sana ni Randolph ang lubid pero binato siya ni Carrot sa ulo. Saka siya nagpunta sa pekeng Carrot at iniligtas ito sa pamamagitan ng pagsipa sa malaking kaserola kaya natapon kay Brule ang laman nito. Nagpaliit si Chopper kaya nakatakas sa kadena. Saka nagtransform siya ng Monster Point kaya natakot ang mga ito. Sa prison library ay nagagalit pa rin si Luffy. Nang pumasok si Pudding dahil nais niya daw makausap ang dalawa. Pumayag naman si Opera kaya pinapasok si Pudding sa loob. Humingi din ito ng tawad sa kanila. Saka sinabi na nag-propose na daw talaga sa kanya si Sanji. Napakasaya niya daw sa ginawa ng binata. Pero alam niyang nahihirapan ng mga ito dahil sa kanya kaya hindi daw niya papakasalan si Sanji. Saka may ibinulong pa ito na ikinalungkot ng dalawa. Bago siya umalis ay umiiyak itong nagpaalam sa kanila. Giit ni Judge na kailangan sa Germa Castle manirahan ng mag-asawa upang maging hostage na rin nila si Pudding. Kaya ang mga kapatid ay hindi na makapaghintay na bugbugin muli si Sanji. Sa silid ni Sanji ay ibinalita na nahuli sila Luffy at Nami. Pero naalala niya na may kasunduan sila ni Big Mom na papakawalan ng mga ito. Ibinalita din na nanggugulo sa treasure room sila Brook at Pedro. Ngunit nais na lang daw munang ipagluto ni Sanji ang kanyang magiging asawa. Sa Mirror World ay natapunan ng mga kalaban ng kumukulong tubig. Sinamantala ito ni Carrot kaya kinoryente ang mga ito. Si Chopper naman ay ibinalibag si Noble Truck patungo sa mga kasama nito. Nagpas siyang tumakas si Diesel upang magsumbong. Pero hinabol siya ni Carrot at tinakpan ang kanyang mga mata dahilan para bumangga siya sa pader. Dahil dito ay magagamit na daw nila Chopper ang Mirror World sa kanilang plano. Ang Soul King ay tinatapos ang mga kaluluwa na inilagay ni Big Mom sa mga chess piece. Kaya ang natira na lang ay ang mga anak ni Big Mom. Kahit pagtulungan siya ng mga ito ay wala silang binatbat sa husay niya sa espada. Nakipaglaban siya sa isang mataba na nasasabayan ang kanyang lakas. Ngunit gamit ang kanyang teknik ay naglaho ang Soul King. Sa kanila nalaman na nahiwa na pala sila nito. Muling sumugod ang mataba kaya tumalon si Brook at hiniwa sa gitna ang kalaban. Pinagbabaril din siya ng isa ngunit hindi matamaan. Sa kanya ito walang awang inatake sa katawan. Kumakatok si Smoothie sa labas kaya nagmadali si Brook na kunin ang susi. Si Big Mom ay galit na galit nang malaman na may intruder sa treasure room. Nagtungo siya kagad sa kinaroroonan ng Redstone at binuksan ang gate. Ngunit sa labas ay dumating na si Big Mom. Sa isang iglap ay winasak ng Emperor ang malaking gate at huling-huli si Brook na nasa Redstone. Samantala si Rijo ay palihim na patungo sa isang silid pero natutukan siya ng baril at pinaputokan nito. Patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Pedro sa mga kawal. Patuloy din siyang hinahabol ng mga ito hanggang sa ma-corner siya at itulak ng mga ito papalabas sa malaking gate. Nang malamang nandoon pala si Tamago na naghihintay. Nagtatanong si Tamago kung bakit hindi pa rin sumusuko si Pedro gayong sa huli niyang pagtatangka ay kinuha ni Big Mom ang 50 years sa kanyang lifespan. Pero tanggap na daw ni Pedro na hindi na siya makakauwi sa Zou Island. Samantala nakatakbo pa rin si Rijo kahit naduguan. Ngunit tuluyan na siyang nanghina dahil sa sugat. Si Luffy ay pinipilit pa rin makatakas sa kapangyarihan ni Montjor. Kaya naisipan niyang magpaikot-ikot upang makatakas sila. Sila Chopper ay nagpatuloy sa paghahanap kay Sanji sa mga salamin kaya natatakot ang mga tao. Ginamit nila si Diesel upang bumilis ang kanilang paghahanap. Kinuha din pala nila si Brule upang makalabas-pasok sila sa mga salamin doon pero ayaw nitong magising. Pinaikot ni Luffy ang kanyang kamay na nagsimula nang maabot ang limit nito. Nang madulas siya ay umikot-ikot sa kulungan subalit hindi pa rin siya nakatakas sa pako. Pero muling nagpaikot-ikot ang bida dahil ayaw niyang sumuko. Pinipilit pa rin maglakad ni Rijo nang makita siya ni Pudding na may tama ng baril sa hita. Matapang na sinabi ni Brook na kumukuha siya ng kopya ng Redstone. Matapang din siyang bumaba para harapin ang Emperor. Napansin ni Big Mom na relax daw ang Soul King. Giit ni Brook na wala na siyang magagawa kundi ang tapusin si Big Mom. Natawa na lang ang Emperor sa sinabi ng Soul King. Kaya gumamit na ng kapangyarihan si Big Mom. At ang kanyang tatlong alagad na palagi niyang kasama ay naghanda na rin sa pakikipaglaban.
Samantala naghanda na rin sa labanan sila Pedro at Tomago. Sumugod sila sa isa't isa at nagsabayan ng kanilang nakakamanghang mga atake hanggang sa mapatalsik nito ang Jaguar Mink. Giit ni Tomago na meron siyang suot na pangontra sa kuryente. Pero lalaban pa rin daw si Pedro alang-alang sa yumaong kaibigan. Sa flashback ay kasama niya ang kaibigang si Zeppo. Nang aksidenteng makita sila doon ni Lion Viper at sinabing crew na siya ngayon ni Big Mom. Kaya hindi na lang sinabi ni Pedro ang pakay nila sa lugar. Sumugod ang dalawa sa treasure room ngunit may nakahanda palang ambush si Tomago. Agad na sumugod si Pedro patungo sa mga kalaban. At nagawa niya rin na makuryente si Tomago dahil hindi ito handa. Kaya tagumpay niyang napinsala ang fighter ni Big Mom. Dahil dito ay natanggal ang isa nitong mata. Ngunit hindi nila inaasahang pupuntahan sila doon ni Big Mom. Sa present ay muling nagtagisan ng galing sa pakikipaglaban sila Tomago at Pedro. Parehong mahusay sa espada ang dalawa kaya napakaangas ng kanilang labanan. Sinipa siya nito ngunit nakailag ang Mink. Magbabayad daw si Pedro sa ginawa nito sa kanyang mata. Giit ng Jaguar Mink na pareho sila ng iniisip. Sa flashback ay pinakitang nabihag ni Big Mom ang dalawa. Kaya pinagamit ng Emperor ang roleta. Minala si Zeppo kaya kinuha ni Big Mom ang 100 years sa kanyang lifespan na ikinamatay nito. Giit ni Big Mom na 30 years lang ang nakuha niya dahil ito na lang ang buhay ni Zeppo. Kaya kay Pedro niya daw kukunin ng 70 years. Sa kasalukuyan ay patuloy na naglalaban ang dalawa. Dahil sa tindi ng atake ni Tomago ay napipinsala niya si Pedro. Pinaikot-ikot ng Mink ang buntot para makakilos din siya ng mabilis. Ngunit napatalsik pa rin siya ni Tomago. Saka naalala ni Pedro nung kukunin na ni Big Mom ang 70 years sa lifespan niya ngunit nagmakaawa si Pekems. Pero dahil binulag nito si Tomago ay 60 years pa rin ang kukunin ni Big Mom kaya nalulungkot pa rin si Pekems. Ngunit binulag ni Pedro ang sariling mata para mabawasan ang kukunin sa kanyang lifespan. Sa present ay napatalsik ni Tomago ang Jaguar Mink. Saka nagtanong ito kung bakit bumalik pa si Pedro. Sagot ng Mink na may utang na loob sila sa Straw Hat. At naniniwala din daw ang mga Mink na magiging mas malakas sa kanila si Luffy sa hinaharap. Sa muling pagtutuos ng dalawa ay naputol ni Pedro ang espada ni Tomago. Saka hiniwa ito at may lumabas na itlog. Hindi pa rin tumitigil si Luffy sa ginagawa nito kahit daw maputol ang kanyang kamay. Si Sanji naman ay abala sa paggawa ng pagkain para kay Pudding. Saka lumabas ito para ibigay sa mapapangasawa. Ngunit pagdating sa silid ni Pudding ay ayaw siyang papasukin ng pinto dahil busy daw si Pudding. Kaya walang nagawa ang binata kundi ang umalis at magyosi. Naisip niyang dumaan sa balcony kaya kahit umuulan ay aakyatin niya daw ito. Ngunit nakita niyang kasama ni Pudding si Rijo sa silid. At nakita ng cook na may third eye pala ito at ito rin pala ang bumaril kay Rijo. Sinabi pa nitong naloko niya ang buong Straw Hat at hindi din daw niya pakakasalan ang mababang nilalang na si Sanji kaya gulat na gulat ang cook sa mga natuklasan. Samantala si Luffy ay pinipilit pa rin na makatakas dahil sa galit kay Pudding. Dahil sinabi pala nito na babarilin niya ang groom sa araw ng mismong kasal nila. Kaya naman galit na galit sa kanya ang ating bida. Sinabi pa ni Pudding kay Rijo na balak lang din nilang kunin ang teknolohiya nilang nakakapag-clone ng sundalo. Ipinangako din ni Pudding na kinabukasan sa kasalan ay uubusin nila ang Vinsmoke family, kaya narinig ni Sanji ang lahat ng mga sinabi. Pinagmalaki din ni Pudding ang teknolohiya ng kanilang baril kaya wala daw kwenta para sa kanila ang metal-enhanced body ng Germa Army. Pinagtawanan din nila si Sanji, pati ang paraan ng pag-propose nito sa kanya. Dahil sa mga narinig ay nabitiwan ng cook ang bulaklak, at napayosin na lang ito dahil sa ang inaakala niyang tunay na pag-ibig ay isa palang kasinungalingan kaya naman labis siyang nasaktan. Pagkatapos ay ipinasok ni Pudding ang kanyang kamay sa ulo ni Rijo at kinuha ang mga alaala nito. Dahil kumain daw siya ng memo fruit. Inedit ni Pudding ang memory nito saka binalik sa ulo para hindi maalala ni Rijo na siya ang bumaril. Namula ang mga mata ni Big Mom dahil sa kapangyarihan nito. Pero dahil hindi siya natakot ay hindi nito nakuha ang kanyang kaluluwa. Sa halip ay tumakbo ng napakabilis ang Soul King at umatake ngunit tinamaan siya ni Big Mom. Inatake siya nito gamit ang apoy ni Prometheus pero nakatalon si Brook saka siya umatake ngunit tinamaan siya ng Emperor. Kaya tinanong ng Emperor kung suko na ba ito. Pero ginamit ng Soul King ang gitara upang tanggalin ang mga kaluluwa sa tatlong kasamang alagad ni Big Mom. Subalit hindi ito umubra dahil mas malakas sa kanya si Big Mom. Kaya kinoryente siya ni Zeus. Ngunit hindi pa rin siya sumuko. Kaya sinunog naman siya ni Prometheus. At tuluyan itong natumba. Nagalit pa si Big Mom dahil idadagdag niya daw si Brook sa mga koleksyon niya. Ngunit nakatakas na naman ito sa kanya. Saka nag-away ang dalawa kung sino ang aatake kay Brook. Dahil dito ay nakaatake na naman ang Soul King, kaya iniligtas si Big Mom ng sombrero niyang si Napoleon. Sa kabila nito ay bumangon pa rin si Brook dahil porsigido siyang magawa ang kanyang misyon.
Sa Mirror World ay sinasakyan pa rin nila si Diesel, at tino-torture ni Carrot si Brule sa pamamagitan ng kiliti. Giit ng witch na tanungin na lang nila ang mga salamin. Ginawa nga ito ng dalawa kaya nalaman nilang nagsasalita pala ang mga ito pero hindi nila alam kung ano ang itsura ng mga hinahanap kaya magdodrawing daw si Carrot. Sa prison library ay naiiyak na si Nami sa nakikitang kalagayan ng captain dahil puputulan talaga nito ang sariling kamay para makatakas. Tinanong ni Opera si Nami kung nasaan si Lola, ngunit ayaw sabihin ng dalaga kaya nilabas nito ang pana para torturin siya. Kalaunan ay dumating si Jimbei, na agad na sinuntok ng napakalakas si Opera kaya kaagad itong natalo. Dinala sa medical center si Rijo para bigyan ng lunas. Ayon sa doktor ay mabilis lang itong gagaling dahil sa kakaibang katawan nito. Pag alis ng doktor ay inatake ni Sonji ang bantay doon at pumasok sa silid. Nang magising si Rijo ay hindi nito maalala na si Pudding ang may gawa nito. Kaya sinabi ni Sonji na ipapaliwanag niya ang nangyari. Gumamit ng fishman karate si Jimbei upang pakawalan ang dalawa pero wala itong epekto. Kaya naisip niya namang gumamit ng apoy ngunit kailangang makatakas ang dalawa bago sila masunog. Nagpanik si Nami nang nasusunog na ang lugar. Nakatakas si Luffy nang masunog ang pako, at ligtas na nakatakas ang dalawa bago pa sila masunog at paglabas ay binasa sila ni Jimbei. Nagpalit ng damit si Nami, saka nalaman nilang nagrebelde na si Jimbei kay Big Mom. Ngunit paparating na ang mga kawal kaya kailangan na nilang tumakas ngunit nagugutom na si Luffy. Pero nang maalala na naloko sila ni Pudding ay pinilit niyang kumilos upang mailigtas si Sonji kaya sinuntok ang mga paparating na kawal. Naniniwala daw si Rijo sa mga sinabi ni Sonji. Giit ng cook na traidor pala ang Big Mom Pirates. Ngunit nais ni Rijo na ilihim nila ito sa kanilang ama upang matapos na rin ang kahibangan nito. At pinapatakas na rin ni Rijo si Sonji kasama ng Straw Hat. Kinwento ni Rijo ang nakaraan nung nag-aaway ang kanilang mga magulang dahil pinipilit ni Judge na gawing mga walang pusong killing machine ang mga ipapanganak na sanggol. Ngunit uminom na lang ng drug ang kanilang ina para hindi matuloy ang plano ni Judge. Subalit naging matagumpay pa rin ang kanilang ama sa operasyon kaya naging mga superhumans ang magkakapatid. Subalit si Sonji lang ang naging isang normal na bata. Ang kanilang ina ay nanghina ng nanghina dahil sa ininom nito. Ngunit masaya daw ang kanilang ina dahil si Sonji ay naging isang normal na bata. Nang mamatay ang kanilang ina ay umiiyak si Sonji. Pero pinagalitan pa ito ni Judge at binugbog ng mga kapatid. Ngunit pag alis ng mga ito ay si Rijo naman ang nagtungo sa puntod ng kanilang ina. Naiiyak din siya nang magpasyang lumaya si Sonji dahil hindi tulad ng mga kapatid ay meron siyang emosyon. Nagpatuloy sa pagtakbo si Luffy hanggang sa makarating sa second floor. Sumugod ang mga bantay ngunit wala silang kwenta para sa ating bida. Subalit nabahala siya nang makita si Cadenza. Saka naalala na isa ito sa tumalo sa kanya sa labas kaya gumamit siya ng Gear Second. Tuluyan nang natalo ni Pedro si Tamago. Ngunit muli itong nabuhay at naging si Viscount Hiyoko dahil meron din pala siyang Devil Fruit. Muling naglaban ng dalawa ngunit mas malakas na si Hiyoko kaysa sa kanya. Si Brook naman ay hindi pa rin sumusuko kay Big Mom kaya umatake si Zeus. At nagbuga naman ng apoy si Prometheus kaya pinaikot ang espada pero napatalsik pa rin siya nito. Pinalo siya ni Big Mom ngunit nakatakas na naman. Kaya kinuryente siya ni Zeus habang nasa ere ngunit sumugod pa rin ang skeleton sa kabila ng mga pag-atake ng dalawang alagad ni Big Mom. Habang sumusugod ay nagpaikot-ikot din si Brook saka tumama sa Emperor. Patuloy pa rin ang bakbakan ng dalawang mahusay sa espada. Subalit dahil sa bagong anyo ay nagawang mapatalsik ang espada ng Jaguar Mink. Tumalon si Hiyoko at sumugod kaya mabilis na kinuha ni Pedro ang espada at natalo na naman niya ito. Ngunit dahil sa Devil Fruit ay mare-reborn na naman ito ng mas malakas na transformation. Kaya nais na itong tapusin ni Pedro pero nais siyang pigilan ng mga kawal hanggang hindi pa tapos ang transformation ng master nila. Ngunit natakot ang mga ito dahil sa maraming pampasabog ng mink sa kanyang katawan. Sinindihan niya ito kaya nagtakbuhan ng mga kawal. At sumabog ito ng napakalakas. Pinagsusuntok ni Luffy si Cadenza. Sunod ay ang kalaban naman ang sumugod at umatake. At sinuntok na naman siya ng bida pero hindi ito natinag. Kaya sinakal niya na lang ito at tinanong kung nasaan si Sonji. Hindi nakatagos ang espada ni Brook dahil balat kalabaw pala si Big Mom kaya pinalo siya nito at tumalbog-talbog sa lakas. Umatake si Brook kay Prometheus nang makita niyang nasusugatan ito. Pero sinuntok din siya ni Big Mom. Giit ni Smoothie na kailangan nilang maayos ang lahat dahil kung hindi ay siguradong tapos din sila kay Big Mom. Kaya pinag-utos na sarhan ang lahat ng labasan para hindi makatakas ang mga intruder. Nagsarado nga ang lahat ng mga daanan. Samantala si Brook ay nahuli na rin ni Big Mom na nais niyang idagdag sa koleksyon. Giit ni Big Mom na iniingatan niya na ngayon ang Redstone dahil noon ay naisahan siya ni Roger. Dagdag pa nitong kalaunan ay magkakaroon na rin siya ng crew na may kakayahang magbasa nito. At ang tinutukoy niya ay si Pudding. Giit ni Big Mom na kung hindi nito magagamit ang kapangyarihan ng Third Eye ay isa lang itong nakakatakot na babae. Dahil sa higpit ng pagsakal ay nawala ng malay si Cadenza. Pinipilit ni Rijo si Sonji na tumakas kasama ng Straw Hat dahil bibihira daw ang mga ganitong kaibigan.
Samantala ang captain ay hinahanap pa rin ang kanyang cook. Dahil sa ginawang pagpapasabog ni Pedro ay napakaraming napinsala. Kaya pinag-utos ni Niwa Toray na dalhin ang mga sugatan. Subalit buhay pa pala si Pedro. Dahil sa flashback ay pinakita na pagkatapos niyang magpasabog ay tumakas siya patungo sa Mirror World. Nalaman nila kay Pedro na nahuli sila Nami at Luffy. Pinakita ni Carrot ang drawing niya na ipapakita sa mga salamin. Kaya sinabi ng mga salamin na nakita nila si Nami na nakatakas kasama ni Jinbei. Samantala si Luffy ay mag-isang hinahanap si Sanji kaya lahat ng madaanan ay binabanatan niya. Ngunit dumating si Cab Aleta na isang malakas na mandirigma. Nag-gear second ang bida at umatake ngunit nakatakas ito. Tapos kumilos ang mabilis si Luffy at nagsabayan sila ng mabibilis na suntok hanggang sa mapagod ang bida. Kaya nag-teleport at nagawa siyang mahuli ni Cab Aleta. Ngunit nagawa niyang makatakas sa sinuntok ng Hawk Rifle sa pagmumukha ang kalaban na tumalsik sa pader. Hindi na nakabangon pa si Cab Aleta kaya dalawa na sa tatlong magkakapatid ang natalo niya. Saka nagpatuloy sa paghahanap kay Sanji. Samantala sumakay na si Nami kay Jinbei upang mabilis silang makatakas. Dumating ang dalawang bantay ngunit isang suntok lang sila ng fishman. Ngunit pinagbabaril pa sila ng mga humahabol na kawal. Kaya gumawa si Nami ng mga thundercloud. At nakita na rin sila ni Chopper. Ngunit kasama ang reindeer sa nakuryente niya. Paparating pa ang mas maraming kalaban kaya pinapapasok sila ni Carrot sa salamin. Tumatakbo si Luffy nang hilahin siya ni Rijo patungo sa silid. Sinabi nito na kakaalis lang doon ni Sanji. Sinabi ni Luffy na masama talaga si Pudding, giit ng kapatid na alam na ito ni Sanji. Ngunit labis nang nagugutom ang ating bida. Pero matapang pa rin siyang lumabas para magtungo sa sinabi niyang tagpuan. Nahulog siya sa isang bahay kaya natakot ang mga tao. At kahit nanghihina na ay pilit pa ring naglalakad patungo sa tagpuan nila ni Sanji ngunit nakita siya ng mga kawal. Nagalit ang bida at umakyat patungo sa tore para hanapin ang lugar. Ngunit pinutol ng mga kawal ang tore kaya nahulog siya. Nakaligtas sila dahil sa Mirror World. Giit ni Bruley na malinaw na pagtataksil ang ginagawa ni Jinbei dahil tumanggi itong gumamit ng ruleta. Sagot ng fishman na siguradong kapahamakan ng hatid nito. Kaya sinabi ng witch na uubusin daw sila ni Big Mom. Ngunit wala na daw silang oras kaya nagpatuloy sa paghahanap kay Sanji. Samantala si Brook ay ginawang laruan ni Big Mom. Dito ay nalaman na rin ng Soul King na kasabwat pala talaga ni Big Mom si Pudding. At binabalak pala talaga nila na ubusin ang Vinsmoke family sa araw ng mismong kasal upang mapasakamay ng Emperor ang Germa Kingdom. Nagbabantay ang mga kawal sa silid ni Sanji para hindi ito makatakas pero si Eggplant pala ang natutulog sa loob. Samantala nagpaplano din sila Montjor para pigilan ng Straw Hat Pirates. Nagtanong si Montjor tungkol sa balitang nakatakas sila Luffy pero hindi inamin ni Opera na pumalpak siya sa pagbabantay sa mga ito. Kaya napalagay ang mga kapatid at naghanda para sa kasalan kinabukasan. Ngunit pag-alis ay inutusan ni Montjor ang mga kawal dahil wala siyang tiwala kay Opera. Samantala si Luffy ay patuloy ang pakikipaglaban sa mga kawal kahit wala na siyang lakas. Pinagsusuntok niya ang mga ito ngunit hindi na siya makatama. Dahil nanghihina ay kinawawalan siya ng mga kalaban. At pinagtulungan siyang mapatay ng mga ito sa kabinagsakan ng taong bola. Pero nagawa pa rin ni Luffy na matalo ang dalawang kawal. At kahit parang lasing na ay muli siyang lumaban at gumamit ng jet pistol sa katawan ng matabang lalaki. Naghagis ng napakaraming kutsilyo ang isa ngunit nakailag ang bida. Sa kanya hinedbat ng napakalakas ang lalaki kaya natalo ito at nahulog naman si Luffy na nanghihina. Ngunit pinilit pa rin niyang magtungo sa tagpuan. Giit ni Baba na hinahanap siya ni Montjor pero binanatan siya ni Sanji dahil ginalaw niya ang pagkain saka tumakbo ang cook.